Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa, umundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nung nakaraang linggo lang po, di ba? Nung nakaraang linggo, nangampanya po ang Vice President sa Maynila. At syempre po, ikinampanya niya po ang kanyang mga kandidato, di po ba? At doon po ay talagang pinakita po ng Vice President kung anong klase po mga politiko ang mga nanunungkulan sa Maynila. Katulad po, di po ba, nila Congressman Chua at si Congressman Abante, mga tambay. At doon po, binanatan niya po si Congressman Abante. Pero ngayon po, rumesback naman po mga kabayan. Rumesback po. At kalat na po sa social media to mga tambay. At pati po yung anak ni Congressman Abante ay talagang binanatan na rin po. Hindi lang po si Vice President ang binanatan, pati si Isko Moreno mga tambay. Panoorin po natin yung banat po mga tambay dahil daw po yung respeto at walang nagawa mga katambay sa problema raw po ng mga taga Maynila. Ito pa, pakinggan po natin yung anak ni Congressman Abante. Kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Di kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito. Yan po mga tambay, narinig niyo po yung anak ni Congressman Abante. Ito pa po mga tambay, pakinggan po natin ito. And I do not care even if she is the vice president. And I do not care even if she is the vice president. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Congressman, huwag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Ano yun? Nakasmile. May respeto sa tao. And I do not care even if she is the vice president. And I do not care even if she is the vice president. At para sa mga tao, Mga tambay, marespeto raw po. Ayun, nakita niyo po, marespeto. Matindi po ang respeto sa katawan po, pati po yung anak ng Congressman Abante. Lalo-lalo po si Congressman Abante, marespeto. Kahit nga Vice President ka, baliwala sa kanya. Nakita niyo po, Vice President yun, di ba? Yung mga nakaraang hearing po nila sa Quadcom ay talagang hindi po nila nire-respeto ang Vice President, mga tambay. Ngayon, naghahanap po ng respeto po, mga tambay. Naghahanap po ng respeto ang anak po ng Congressman Abante, mga tambay. Kasi ay nabisto na po kasi sila, bistado na. Kaya po talagang gagawin na po nila lahat para po para po maibangon ulit ang kanilang dangal, mga tambay. Nakita niyo po yung kumakalat po sa social media ay talagang labas ang dila. Di ba? Yung dila talagang grabe, parang hindi pastor di ba? Pastor po 'yan.
mga kababayan, yung tinatawag na may takot po sa Diyos at nangangaral po ng salita ng Diyos yan, pastor, pero makikita po natin sa kanyang mga attitude, di ba? Ay parang hindi po natin nakikita na isang lingkod ng Diyos ang isang pastor. At ganun din po ang anak. Matindi rin po ang anak, mga katambay. Talagang iba rin po ang patutsada at talagang wala naman daw po na itutulong o walang nagawa. Hindi natin malaman kung sino pinatatamaan niya. Kung ang vice president ba o ang dating mayor nila, mga katambay. Pero siyempre po, ang tumayo po sa entablado ay vice president at talagang kinundi na po ang isang congressman na wala pong inatupag ng 3 taon kung hindi po pamumulitika po sa pamilya Duterte, mga katambay. Pero proud na proud po yung anak. Proud na proud po yung anak ni Congressman Abante na talagang nagampanan naman daw po ng kanyang ama ang kakulangan o pangangailangan ng kanyang nasasakupan doon po sa lungsod na Maynila. Kaya nga po kay ganda-ganda ng Maynila eh. Di ba? Ubod po ng ganda ang Maynila. You know? Wala pong krimen. Wala pong droga doon. Walang pulburon. Wala pong masyadong gumagamit ng addictus doon sa Maynila. Less po. At napakalinis po. Walang mga basu-basura dyan nagkalat, mga tambay. Sa Maynila. Dahil magagaling po ang mga naglilingkod dyan, mga tambay. Nakita nyo po, ang Maynila, Kapitolyo ng Pilipinas. Pero nakita nyo po, mga kababayan, ang Maynila. Pambihira. Kaya, ibang-iba yan eh. Ibang-iba pagka binase mo yan o yung kinumparison mo sa lungsod o syudad ng Davao City, malayong-malayo ang itsura ng Davao sa Maynila, mga kababayan. Una-una, sa krimen. Sa gumagamit po ng addictus o gumagamit ng pulburon. Di hamak po, sa Davao po ay talagang napakaliit po ng porsyento dahil takot po sila ron. At lalong-lalo po sa kalinisan. Sa kalinisan at disiplina ng tao ay talagang hahangaan mo ang mga taga Davao City. Ikumpara mo sa Maynila, mga kabayan, nahandyan na po yata ang klase. Lahat ay nahandyan na po yata pagdating po sa sinasabi pong kasi number 1 po yan eh. Sa buong Southeast Asia, kahit po i-search nyo po, lalabas po ang Maynila. Nangunguna po sa napakataas na crime rate ang Maynila. Ganon din po sa pulburon, mga kababayan. Sa buong Southeast Asia, city. Kasama po yan sa top 10. Nangunguna pa yata yan. Kasama po. Nakahanay po dyan, Quezon City. Mga kababayan, sa mga syudad. Kaya nga po proud na proud. Proud na proud po yung anak ni Congressman Abante na banatan po ng banatan ang Vice President, mga kababayan. Ano ang achievement o ano ang nagagawa po ng isang Congressman Abante, mga kababayan? Sige nga. Hanggang syudad lang yan. Ayan. Syudad ng Maynila. Yan na nga lang ang gagawin mong trabaho para mapaunlad mo at madala mo sa pinakamagandang serbisyo dapat ang gawin mo sa Maynila. Pero napakarami pa rin problema sa Maynila, mga kabayan. Ibang klase po. Kalinisan na nga lang eh. Hindi mo matatawaran ang kalinisan ng Mindanao dyan. At syempre po sa pagsugpo ng krimen, hirap na hirap po sila dyan. Lalong-lalo po sa pulburon at lalong-lalo po sa korupsyon, mga kababayan. Kaya po ito sila Congressman Abante na ito at sila Congressman Chua ay malabo na po makabalik yan, mga kababayan. Malabo na po makabalik yan. Lalong-lalo po kung wala pong magaganap na dayaan, malabo po maganap yan. Marami po yan. Pati po si Rolando Valerio, makatambay, si Rolando Valerio po ng 2nd District po yata ng Maynila ay rin po yan. Delikado rin po yan. Baka hindi na po natin makita yan sa 20 Congress. Yan sila Chua, sila Valerio, at lalong-lalo ito si Congressman Abante na pastor, mga katambay. Kahit ano po
ibatikos nila o ibanat nila sa Vice President, ay hindi na po yan kaagatin ng tao. Dahil ang nakita ng tao, nakita rin ng taga Maynila, ang trabaho po ng 19 Congress kasama po ang tatay ng bumabanat na babae, binabanatan ng Vice President. Hindi na po maitatanggihan ang kanilang ginawang trabaho po sa ating bansa bilang sila po yung mga mambabatas at protektahan po ang ating pera. Isa po yan sa trabaho po ng mga mambabatas katulad po ng mga congressman na yung nakalabas ang dila na si Abante, na protektahan po ang kabang yaman o tax ang pera po natin, yung ating pong tax, ating buwis, ay protektahan po nila na ito ay hindi po manakaw at magamit po sa tama. Pero hindi po natin nakita yan sa 19 Congress. Napakarami pong anomalya ng korupsyon. Lalong-lalo po yung sinabi po ng Vice President na 2 tao lang po ang kumukontrol ng ating kaperahan doon po mismo sa loob ng institusyon ng House of Representatives. Yan po ang natuklasan natin. Tinrabaho po nila ng 3 taon. Puro kaperahan po natin. Mga naka-unprogram. Mga saan? Saan po nilalagay? Mga tambay. Sa BICAM. Mga priority nila. Kaya mga kabayan, isang damukal po ang natuklasan natin dyan sa institusyon na yan. Yan 2 na yan, Senado at Kongreso. Ibang klase po pagdating po sa pera. Masyado pong napakarami po nating natuklasan. Sobrang dami po natin natuklasan ang ginawa pong trabaho niyan. Sa mahabang panahon, yung kanilang MOOE, mga extraordinary expenses, ay liquidation by certification lamang. At walang public hearing ang kanilang pondo na nanggagaling sa atin. Walang public hearing, mga katambay. Hindi po natin nakikita yan. Ay talagang sekreto po yata. At yung kanila pong mga budget, mga expenses, mga travel pa nila, mga extraordinary nila, yung mga confidential pa nila, ay hindi po natin alam yan. Sekreto po. At lalong-lalo po, pagka gumawa na po ng budgeting yan, ay sekreto rin po. Katulad po nung natuklasan po natin, yung 2025 national budget, napakarami pong blanco na ginawa po sila. Pero nung pinirmahan na po ng Pangulo sa GAA, ayun po, nagkandaleche-leche na. 241 billion daw po dyan ang nailagay. Instant. Parang instant noodles, mga katambay. Biglang nagkanumero. Saan nila dadalhin yan? Yan yung mga sinasabing, mga katambay, saan? Mga unprogram na sinasabi ni Atty. Vic, ugat ng korupsyon, port barrel nila yan. Ganun po ba? Kaya po, kahit anong yaw-yaw po, kahit anong batikos ang gawin nyo sa Vice President, bistado na kayong lahat sa 19 Congress, lalong-lalo na yung pumirma. Yung pumirma, lalong-lalo na yan. Yung pumirma, mga kabayan, yung pumirma para sa impeachment, yan. Malabo na kayo makabalik. Comelec na lang yata ang pag-asa nyo para kayo makabalik. Comelec na lang. Kung ang Comelec ay hindi po namin mababantayan. Pero hindi po namin tatantanan ang Comelec. Hindi kami papayag na makabalik muli ang mga ulupong, ang mga buhaya ay hindi na namin papayagan makabalik sa 20 Congress. Isinusuka na yan. Kailangan po yan, idiretso na po sa inidoro dahil nakita na po natin kung paano po sila maglingkod sa pera lamang. Naglilingkod sa sariling bulsa, mga tambay. At dyan din po nakita ng taga Maynila ang mga luxurious, mga talagang hindi po mabibili ng isang pangkaraniwang mamamayan ng Maynila ang napakarami pong luxurious, mga tambay, ni Congressman Abante. Pumutok po yan. Mga sasakyan, pananamit, mga accessories, grabe po, matindi po. Si Congressman, napakarami po nakita po sa social media dyan, di ba? Kaya po, good luck na lang sa iyo, Congressman. Mga tambay, hindi pa presidente yan. Parang ayaw nyo maging presidente. Hintayin nyo maging presidente. At hindi pa naman tumatakbong presidente ang vice president. Ang tumakbo pong presidente ay hindi nanalo, si Isko. Di ba? Si Isko ang hindi nanalo. Pero kung sasabihin po nung anak ni Congressman
na ang kanyang pinatatamaan doon ay Vice President. Buti na lang hindi ka naging Vice President. Aba hindi naman po tumakbong presidente. Kung sasabihin no, anak, buti na lang hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi naman tumakbo presidente ang Vice President. Vice President ang tinakbuhan niya. Kaya po, hindi natin malaman kung sino ang pinatutukuyan niya ron. Kung si Isko na natalo bilang presidente o ang Vice President na hindi pa tumatakbong presidente. Pero malaki ang posibilidad o malaki ang tsansa naman na maging presidente. Sigurado po, magiging presidente ang Vice President. Kaya nga po, sa sobrang lakas po ng Vice President, di ba? Pinipilit nila. Talagang ginagastusan yata nila ng napakalaking pera. Bilyon o trilyon yata ang gagastusin nila. Ayon niya sa Marites ng Senadora Amy Marcos. Trilyon ang budget nila para po mapabagsak ang isang Vice President na napakahirap talunin sa halalan. Matatalo lang nila saan? Sa marungis na pamamaraan katulad ng impeachment. Gagastusan mo ng trillion daw po, mga tambay. Marites yan. Sinasabi ng Amy Marcos, pinopondohan daw po nila yan. Nakita naman natin. Talagang ang pera ay umaapaw. Sa impeachment pa lang, yung mga pumirma ay meron na po diyang issue, mga tambay. At walang investigasyon yan. Kaya dapat po talagang black voting po, mga kabayan. Kailangan po natin ng black voting para po maimbestigahan na po lahat ang dapat imbestigahan. Lalong-lalo po itong mga congressman ng Maynila. Ay napakarami po napakarami pong karga-kargang issue ito. Lalo po sa kapirahan natin. Unahin po yan. Dapat yan priority pong imbestigahan yan. Lalong-lalo yung mga congressman sa Maynila. Mga kababayan. Kaya po ang kailangan natin, black voting. Straight po tayo, PDP laban, mga katamay. Magmula sa baba hanggang sa Senado, at hanggang sa Kongreso. Siyempre, napaka-importante po yung dalawang institusyon na yan, Senado at Kongreso. Kailangan po natin na black voting po dyan para po yung mga tao na yan, yung mga congressman na yan, ay mapalitan na po yan at maimbestigahan na po ang mga pinagagawang kabalbalan po niyan di umano nitong nakaraang 19 Congress, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan. Siya na gusto po ng ating tambayang makabayan. Siyempre po, babati muna po tayo ng mga ating mga subscribers na nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po, mga kabayan, sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po. Kingston 123 ng Hong Kong, si Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Diobilin Watanabe ng Japan, at si Pilam. Maraming salamat po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po. Ingat po kayo. Ingat po. At thank you. At thank you rin po sa mga kababayan natin na nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan, siya kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat po, mabuhay po kayo mga kababayan natin. At ganoon din po, shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo, mga bago nating bayani. At thank you po doon po sa mga nakatapos na at talagang bumoto po ng solid vote, mga OFW sa PDP laban. Maraming salamat po. Yan po ang kailangan natin para sa pagbabago ng ating bansa. Thank you po sa mga solid vote, sa mga black voting. Okay po yan. At syempre po, thank you po mga kabayan sa mga nagsusubscribe, comment, like, syempre po, and share. Thank you po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dalangin po natin sa dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po na ang kanyang buhay, kalakasan at pag-iingat at makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.